Sa gabi, habang nagkakape at nagkukwentuhan ang mga sundalo, ramdam ang gaan ng kanilang mga puso. Sa wakas, nairaos nila ang Pasko kahit nasa gitna ng digmaan. Isang sugatang sundalo ang nagsabi, kung wala si Simo, sigurado, patay na sila. Tumawa ang ilan nang banggitin ang mga di makapaniwalang kwento tungkol kay Simo, ang pag-asinta niya sa napakalayong distansya ng walang scope ay imposible daw para sa isang tao. May nagsabing, kailangan ng 100 subok bago makatama sa ganon kalayo. Sagot ng isa pa, baka 1,000 subok ang kailangan. Nagtawanan sila, kahit papaano'y sa kanilang biruan ay napagaan ang kanilang kalooban. Pero sa gitna ng mga kwento at tawanan, lumabas ang mas malalalim na damdamin. Isang sundalo ang nagsabing gusto na niyang makauwi sa kanyang pamilya. Ang isa pa, nangangarap lamang ng mainit na sopas mula sa kanyang ina. Ngunit lahat sila, kahit ano pa ang dahilan, ay nagkaisa, basta kasama nila si Simo, may pag-asa silang makauwi ng buhay. Taas noo para sa ating inang bayan. Kasama si Simo, tiyak ang tagumpay. Sigaw ng isa, na sinundan ng malakas na hiyawan mula sa grupo. Sila ay nagkakaisa, handang ipaglaban ang kanilang lupain, ang kanilang pamilya, at ang kanilang buhay. Sa kwento ng Winter War, si Simo Häyhä ay hindi lamang isang sundalo, siya ang naging simbolo ng tapang at pananalig. Isang bayani na, para sa mga kasamahan niya, ay parang Diyos ng digmaan.